Nasa linya na pala natin, kumbachero, si Attorney Jose Judd Roy III, isang masasabi ba nating impeachment expert? Veteran yan eh. Veteran yan, veteran sa impeachment trial at parang nagtatakam din sa Biko kanina. Iba naman pala yung itsura talaga ng Biko eh. Nakakatakam talaga eh. Talaga, pagka medyo dark na gano'n, masarap yung Tapos may Biko. latek, ano? At Tapos saka yung meron iba kang dyan, may nyug pa. yung may nyog. May nyug pa, nilalagyan pa ng nyug. Tapos may kape ka o kaya Ay, may tsaa. ay, naku naman. Sarap ganitong paulan-ulan. Masarap inumin yan sa Hey Beshi Cafe. Ayun, matatagpuan sa Adriatico Corner, Santa Monica. Tapat lang po ng Robinsons, Manila. Attorney Judd Roy III. Attorney Judd, magandang morning. Si Ka Jared, si Ka Tunying po ito. Ay, ayan, nawawala. Ay, pakimute po ninyo. Sorry. Magandang umaga ka, Tunying. Magandang umaga ka, Jerry. Opo. Magandang umaga, mga kababayan, and to the rest of the people, good morning. Good morning po sa inyo. Unang-una po, gusto lang naming malaman, tama bang kayo tawaging impeachment expert o the veteran? Parang may edad pag Ang gusto veteran kong malaman pagkatapos ba nito, padadalhan nyo rin ako ng 1,000? Hindi, Biko lang, papadala Biko namin lang, sa inyo. Biko. Biko lang. I am both. I am both the expert and the veteran. Ayan, yun ang importante. Okay. Unang tanong, yung po bang so far kung gagraduhan nyo yung ginagawa both ng prosecution at ng defense at nung korte mismo for the past 3 weeks or so, anong ibibigay nyong grado sa kanila? Komplikadong tanong yan, Anthony. Ang tinatanong mo ba yung mga pinapakita nila o yung mga nilalaman? Kung dun sa nilalaman, kung dun sa nilalaman, siguradong lamang ngayon sa panahong ito ang prosecution. Remember, sa panahon to, burden of proof na sa prosecution, kailangan sila maglabas ng mga ebidensya na pag hindi nasangga o hindi nasagot, mako-convict ang vice-presidente. Ngayon, tandaan nyo, hindi pa panahon ng depensa. So wala pa silang nilalabas. Nagtatanong lang. Ngayon, yun sa mga ginagawa ba? Tama ba yung ginagawa? Ay, sigurado. Tignan mo naman yung prosecution ang nilalabas. FBI agents, mga abogado, mahirap tibagin yung mga testimonya yan. Ngayon, yung mga nilalabas yun sa mga land bank at saka yung mga COA auditor, panay dokumento rin ang pinagbabasihan ng mga testimonya niyan. Yung mga depensa naman, yan talaga ang trabaho nila ngayon. Nakikita mo yung defense, nag-a-adjust din. Nung primero, medyo mabigat yung dating ng depensa, masyadong technical at parang galit. Ngayon, medyo pino na. At pag hindi na kailangan, hindi na nagtatanong. Mas nagigets na nila ang inaasahan ng publiko. Especially mga especially judges. Young Turks yung nandyan eh. Buti na lang at meron daw guide na veteran din, si Attorney Siegfried Fortun. Ang pinakalolo nila dyan. Oo nga, Well, andun din si Attorney Narvasa na tahimik lang, nakaupo lang doon, pero I'm sure siya ang nagbibigay gabay sa kanila. Sa Senator Ngayon, Judge doon po. sa Senator Judges, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo sabihin ko sa iyo, Anthony? Nagkabarila na doon sa Senate kung ano-ano na nangyari. So, siguro mabuti na ngayon, walang barilan. Okay na rin. Pero talagang ang impeachment court, hindi mo maaasahan na ang behavior niyan katulad ng mga huwes sa regular na korte. Iba talaga yan. Ang tanong talaga, nagkukumbinsi ba sila? Nagbabago ba yung pag-iisip? Sila ba ay tuloy-tuloy na pumuposisyon ukol sa kanilang politika? O ito ba ay talagang pinag-aaralan yung ebidensya? Ano sagot doon? Hindi katulad nung Sandigan Bayan na sinasabi ng ombudsman, pwedeng trabahuin. Hindi naman maganda yung ganon, di ba? Ombudsman. Kaya nga ho eh. So yung sa mga senator judges, total nasimulan ninyong ang mga senator judges.
Ganon din ho ba, Attorney Judd, sa mga nakaraang impeachment, dahil kayo expert and veteran sa impeachment trial, ganon din ba ang pinakita mga naging gawi ng mga dating mga senator judges sa trial? Yung parang nakikita na kaagad kung anong kulay nila, kung anong position nila? Kung naalala mo, kung naalala nyo, muntik na ako ma-cite. Actually, I was cited in contempt dahil inakusahan ko yung mga senator judges na tumanggap ng suhol mula kay Pinoy. At ito, naging sanhi ng kaso, yung DAP. Di ba? Binigay niya ng 100 million. On record yan. Si Senator Cheese tumanggap ng 99 million. Nandun, nakasulat sa record yan. Inalify ng Supreme Court. Tapos, nung kami nag-umpisa, alam ko, ang boto, 13 ang hawak namin na senador eh. Pero nung matapos, 3 na lang natira. Kabilang na rin doon si BBM, si Miriam. Senator Miriam na yumauna, at saka si Senator Joker, wala na rin. Opo, so ang sinasabi po ninyo, meron naman talagang demarcation line yan eh. Alam mo, sa umpisa pa lang, ito ang political inclination ng mga senator judges. Pero sa pagkakataon na to, yung presentasyon po ba ng prosecution at yung pagtatrabaho ng defense, sa tingin niyo po ba nakukumbinsi nila to their side ito pong mga senator judges o hindi nababago ang paninindigan nitong mga judges batay sa inyong observation? Well, sa panahon na to, tignan natin, baka magbago. Malaki rin ang epekto ng trabaho ng ombudsman. Tingnan mo ngayon, hindi na ngayon makaboto si Senator Jinggoy tsaka si Senator Marcoleta. So, nagbabago rin yung balanse, di ba? Yan ang mga factors na hindi mo pwedeng hindi pansinin. Ganyan talaga, ang politika yan eh. May halong politika, may halong judicial, di ba? Halong technical. Oo. Kanina Attorney Judd, pinag-uusapan namin ni Cumbachero na yung pag-ahabol sa impeachment kay VP Sara, para sa iba walang value kasi merong ibang dapat na habulin na mas malalaking halaga ang dapat na habulin. Kaya ho pumapasok dito, kaya nagagamit ho dito si dating Speaker Martin Romualdez. Tinitingnan ho na iba, ito yung magandang pambalansi diyan. Sa monitoring at pagsubaybay po ninyo, Attorney Judd, ano bang nakikita ninyo sa kinakaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Parang ganun lumalabas Anthony at Jerry. Nakakalungkot kasi nga nabanggit ko nga kanina, may sinabi si Ombudsman na parang tinatrabaho daw yung korte. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, pero ang dinig ko doon, parang lumalabas na nasusuhulan yung korte. Tapos ang sabi niya, kakausapin pa niya si Chief Justice tungkol dito. Di pati siya, tinatrabaho niya rin. Dapat siguro hindi ganun yung mga pahayag ng ombudsman. Ito isang independenteng office at saka mataas ang katungkulan. Halimbawa, doon sa punto na kukunin niya si Bonoan na state witness, yan sinasabi, pag hindi nagustuhan ko yung testimonya na ibibigay ni Bonoan labang kay Romualdez, ibabalik ko siya sa kaso. Pag nagustuhan ko, ilalabas ko. Tapos, yung sa 18 Marines, nako, ganun din ang ginawa. Yung joint affidavit, pinawalang bisa at sinabi ito dahil panay kasinungalingan. Hindi pa nga kinasuhan yung mga 18 Marines at may mga warat na ngayon. Pero si Ombudsman, kinuha niya yung 8 doon. Pinagawa ng mga affidavit laban kay Romualdez at ito siyang gagamitin. Ngayon, ito pa, doon sa 8 yun, yung 3, merong mga paratang laban kay Senator Chis Escudero nandun sa joint affidavit. Bakit yun ay hindi na sinama dito sa mga bagong affidavit laban kay Romualdez? So, parang hindi maganda at kanya'y talagang matagal niya na kasing tinuturo yan si Romualdez eh. O kung bakit ngayon biglang bumulusok itong kaso ni Romualdez, kung naalala nyo, bago mag-SONA, doon pa lang niya inanunsyo na magpe-preliminary investigation. Bakit ganun? Ilang buwan niya na yung tinatrabaho yung kaso ni Romualdez. So, kahina-hinala itong mga pinapakita ng ombudsman. Huwag niyong kalimutan, ako naging biktima rin ng opisinang yan. Pag yan talaga, hindi niyo sinita, madaling maabuso ang makapangyarihan yan. Yan lang sasabihin mong tinatrabaho yung Sandigan Bayan. Ano ang ibig niya sabihin? Nasusuhulan?
isa lang yung nakuha niyang boto kasi yung bail, no, yung piyansa binigay kay Senator Revilla na alam natin katunggali nila sa politika. Isa lang nakuha niyang boto. Sinasabi parate na nahihirapan daw siya kasi yung mga abogadong kalaban nila, mga bayaran at matataas ang bayad, magagaling, ganun. Alam mo, Anthony, Jerry, I'm sorry to say, pero ang karanasan ko, natatalo ka sa korte pag ang kaso mo bulok. Pag mahina yung kaso mo, talo ka. Huwag mo sasabihin, pupunta-punta ka doon, tapos sasabihin mo, bayaran yung referee. Anong klase yun? Attorney, Pati kang abogado yan si Boying Remulla, nagtataka ako, bakit ganyan yung pahayag? Hindi maganda. yung pong statement ni Ombudsman na yun, anong tingin niyo magiging epekto sa mga justices ng Sandigan Bayan? Ito po ba makaka-intimidate sa kanila or magpapagalit sa kanila, makapag-aantagonize sa kanila? Alam mo, Katunying, si Ombudsman Remulla, matagal na niyang kakilala yung mga justice na yan. Siya, huwag niyong kalimutan, naging congressman yan, naging secretary pa, nakaupo yan sa JBC, naging malapit yan kay Chief Justice. Kaya dapat yan, kung sa akin lang, kung ako si Chief Justice, lalayuan ko yan. Alam ko si Chief Justice, istrikto yan. Kaya walang kaibigan dyan. Hindi ka pwedeng basta-basta lumapit sa kanya, makipag-usap. Pag nakita mo siyang kumakain doon, yung babayaran mo yung kinakain niya, hindi po pwede yung mga ganun sa kanya. So, dapat maging maingat tayo dito sa mga pinapakita ni Ombudsman. Yung sinasabing tinatrabaho, paratang yan That's an accusation of corruption. Dapat siya itanungin at idisiplina kung yan ang tinutukoy niya. Okay, o di kaya ilabas niya kung ano ba yan. Hindi po. Babalikan ko yung tanong ko. Yeah. Meron kasi akong sa tagal naman na natin, marami na rin tayong mga relasyon na nabuo sa mga abogado lang dati yan, ngayon maestrado na. Yung iba siyempre off the record sinasabi nila na kagaya ng banggit nyo, sobra naman si Ombudsman. Sobra naman. Pero merong iba sa kanila natatakot because the ombudsman can always harass them, file cases against them dahil hindi naman sila mga impeachable officials. Tignan mo yung kaso ko. Ito, example na lang yung kaso ko. Umpisa yan sa Court of Appeals. Pinawalan sala ako ng Court of Appeals. Sinabihan si Ombudsman, paano? Malitong paratang nyo, inabsuelto na siya ng COA. Bakit nyo ba ito tinutuluyan? Basically, yun ang problema, no? So, dinidismiss ng Court of Appeals, pinagko-comment yan si Conchita Carpio Morales. Ano ginawa? Hindi sumagot. Sinampahan ako ng kaso doon sa Sandigan Bayan. Samantalang yung panahon nun, kakalagay pa lang si Sereno, yung mga appointees ni Pinoy. Alam ko siguradong bibitayin ako ng mga yan Mabuti na lang nung natanggal si Sereno, nagbago-bago ng Chief Justice, na pagbigyan ako at na-quash yung warrant laban sa akin. Ano sinabi doon? Pag ito, pinagpatuloy nyo yung paghabla dito kay Attorney Roy, ito sigurado isang senyales ng persecution. Ginigiit nyo dahil ako'y naging kalaban ni Pinoy ng impeachment. Ganyan ang kapangyarihan ng Ombudsman. Tamo, ang mangyari, nakatali ako doon 5 taon, hold order, walang ka issue dahil pinawalan sala na ako ng COA. Ayaw i-dismiss. Yan ang problema dyan sa opisinang yan. Opo. Attorney Judd, salamat po sa inyong oras. Ganda umaga po. Ganda umaga po sa inyo. Oy, yung 1,000 ko, baka kala nyo, pwede nyo akong daanin sa Biko, Biko lang tayo. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga Good morning, everyone. Thank you. Mga nangunguna